Ang tinatanong ng taong bayan, ano ang sikretong agreement ni Presidente Marcos Jr. kay Presidente ng Estados Unidos na Joe Biden? Totoo ba mga balita na ibabalik sa inyong pamilya ang 61 bilyones dolyares na tagong yaman ng iyong ama para lamang magpakatuta ka at maging spokesperson ka, proxy ng Estados Unidos? That is the question. Kaninong interest yan? It's the interest of the Marcos family, lalo na siya, sapagkat siya ang sole estate administrator ng mga properties at mga yaman na nire-recover nila. Trinaydor tayo, no? Wala siyang pakialam kung milyon ang mamamatay, wala siyang pakialam kung masisira ang Pilipinas. Ngayon na siya ay Pangulo, nakikita niya na ito na yung oportunidad ito na lang yung oportunidad para makuha niya, mabawi nila ang nakaw na yaman sa Pilipinas. Walang kabuluhan, kabaliwan na digmaan, sapagkat delikado yan. Sa digmaan walang nananalo. Lahat ay nawawasak. Hindi ito usapin ng China, hindi ito usapin ng Amerikano. Usapin ito ng kinabukasan ng mga Pilipino na may nakatutok ng armas nuklear o bombo nuklear anytime. Wala na ang milyong-milyong Pilipino. Hintayin pa ba natin mangyari yon? Kaya ang panawagan natin sa sambayang Pilipino, magsalita kayo, lumabas kayo, at hingin natin sa gobyernong ito, tama na, sobra na, kapayapaan ang gusto natin. Basura! Pera ng Tano at ni Marcos! Ibasura! Ito ang sigaw ng koalisyon ng mamamayang kontra-gyera sa isang forum ng No to US BBM Proxy War sa lungsod ng Quezon araw ng Miyerkules. Kasama din sa lumahok sina Jeffrey K. Eric Salis, Peter Caramon Mutok, dating NTF-ELCAC Yusek Lorraine Badoy, dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at iba pang personalidad. Malinaw ang pagkakaisa na ito, anuman ang political colors, anuman ang organizations, lahat ng ito ay nagtipon-tipon para tutulan natin ang paglulunsad ng walang kabuluhan, kabaliwan na digmaan. Sapagkat delikado yan. Sa digmaan walang nananalo. Lahat ay nawawasak. Yun ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon tayo. Para sa kanila, interes kasi ng Amerika at hindi interes ng mamamayang Pilipino ang pangunahing tinututukan ng kasalukuyang administrasyon kung bakit may lihim na sabwatan si BBM at Amerika. Kaninong interes ang digmaan at paggigirian at pagkikiskisa sa China? Instead na kausapin ito ng matino sa isang antas ng diplomatiko at mapayapang pakikipag-usap, ang ating pangmuluhan, ang pamunuan ni Marcos Jr. ay napupunta sa girian at isang sitwasyon na walang kapanapanalo ang mamamayang Pilipino. That is the question. Kaninong interes yan? It's the interest of the Marcos family, lalo na siya, sapagkat siya ang sole estate administrator ng mga properties at mga yaman na nire-recover nila. Trinaydor tayo, no? Wala siyang pakialam kung milyon ang mamamatay, wala siyang pakialam kung masisira ang Pilipinas. Ngayon na siya ay Pangulo, nakikita niya na ito na yung oportunidad ito na lang yung oportunidad para makuha niya, mabawi nila ang nakaw na yaman sa Pilipinas. So, nakita natin, is that inconsistent with the past 2 years that we've seen where this corruption was so brazen and so shameless and with so much impunity? Hindi ito usapin ng China, hindi ito usapin ng Amerikano. Usapin ito ng kinabukasan ng mga Pilipino na may nakatutok ng armas nuklear o bombo nuklear anytime sa siyam na base militar na itinayo ng EDCA na yan. So hindi natin alam sa eskalasyon na ito, sa isang pitik, wala na ang milyong-milyong Pilipino. Hintayin pa ba natin mangyari yon? Kaya ang panawagan natin sa sambayang Pilipino, magsalita kayo, lumabas kayo, at hingin natin sa gobyernong ito, tama na, sobra na, kapayapaan ang gusto natin. Ang tinatanong ng taong bayan, hindi naman yun. Ang tinatanong ng taong bayan, ano ang sikretong agreement ni Presidente Marcos Jr.
kay Presidente ng Estados Unidos na Joe Biden. Totoo ba mga balita na ibabalik sa inyong pamilya ang 61 bilyones dolyares na tagong yaman ng iyong ama para lamang magpakatuta ka at maging spokesperson ka, proxy ng Estados Unidos? Kasama rin sa panawagan ng grupo na itigil na ang umiiral na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na umiiral sa Pilipinas. Sana gumising na po ang gobyernong ito na walang patutunguhan itong EDCA na ito at itong sinusulong na digmaan. Ang magiging biktima ay mga anak natin, mga pamilya natin at kinabukasan pa ng maliliit na mga bata. Ngayon kung gusto nila magpakamatay, sila na lang, wag na tayong isali. Maging ang ibang mga dating rebelde na sumisigaw na ibagsak ang imperialismo ng Amerika ay pinaniniwala ang naging kasabwat na rin sa isinusulong na proxy war sa Pilipinas. At nasaan itong mga aktibo, itong mga active na CPP-NPA na noong araw ay kasama namin na sumisigaw ng ibagsak ang imperialismo ng Amerikano? Wala. Wala sila sapagkat sila ay kasabwat na ngayon ng mga nagtataguyod ng gera. No? Like for example, yung tatlong komunista sa Congress, ano? Ito ngayong mga komunista na to ang pinopondohan ng Congress para itaguyod tong gera na to. Pinangangambahan din ng grupo na maaring nasa estado na ang Pilipinas ng proxy war kaugnay ng girian sa pagitan ng China at Taiwan. Ito ngay matapos umano silang makatanggap ng balita na palihim na dumarating ang mga missiles at ilang kagamitang panggera sa bandang Region 1. Sigurado na po yan. Kaya sila nagbukas ng mga EDCA sites sa Cagayan at sa Isabela. Kung tungkol sa South China Sea pinag-uusapan, magtatayo dapat sila ng EDCA site doon mismo sa Calayan Island. Eh hindi eh. Doon sa tabi ng Taiwan. At ang huling pag-uusap ko kay Ani Marcos na kasama Lorraine, sinasabi niya talaga na meron na silang nakikita mga missiles na, ano tawag doon, yung remnants ng mga missile, at nakikita na talaga nila na naghaharapan na ang mga barko ng Amerika at ng China doon sa Ilocos Norte. Samantala mahigit 100 individual ng koalisyon ang pumirma sa manifesto kontra gera. Target din gawin ang signing ceremony sa mga paaralan at iba't iba pang komunidad sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Maaaring din gawin ang paglagda online.